Let's go! Pakita mo kung sino ka, KRV! Abot tayo dyan, abot. Bye-bye, Bright. Napakabait, ha? Morning! So, dalawang gabi na akong dito umuwi sa Antipolo. At ngayong araw naman na to, ihahatid natin yung dala-dala kong gulong kahapon, na which is ihahatid natin sa Chaong, Quezon, kay Sir Sedi. Pangalan niya sa Facebook yun, ha, pero hindi niya tunay na pangalan yun. Pero uuwi muna ako ng bahay. At etong dala kong gamit, etong nasa harapan ko ngayon na bag, ay idadaan ko muna para wala akong masyadong dalahin. At itong gulong na nasa likod ko, ayan, pang Bergman to 120 by 70 na 10 diameter. Sakto lang, butit ito lang ang dala ko, maliit lang. Konting tape lang, hindi naman agad dyan papalag or mahuhulog. Bago natin kalimutan, magdasal. Lord, gabayan mo ako ngayong araw ulit sa maghapon kong biyahe. At gabayan mo rin ang lahat na makakasabay ko sa kanilang mga biyahe. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessings. Maraming salamat po. Bigyan niyo po ako ng lakas, Lord. Amen. Teka lang, may papakita pala ako sa inyo. Uy, lakas nun ah. Papakita ako sa inyo kung gaano kalaki yung side pocket nitong KRV. Yung isang langis ng speed metal, ito, gaano kalaki yan. Oh. Ito ay 1 liter. Kasyang-kasya dito, oh. Baon. Ang laki eh. Ang gandang paglagyan. Wala dito sa Antipolo, Chaong, Quezon. Pagkakuha natin ng pinalta na gulong, ay dadalhin din natin siya dito sa Shifa Tires office. Pagkatapos nun, babalik tayo dito sa bahay kila mama para kunin ko yung inuutos sa akin ng aking asawa na lyre para dun sa drum and lyre nila, ay dalawa yun. So dito ko na lang siguro ilalagay sa harapan yon, and then diretso ulit tayong uwi ng bahay. Ayos ba? Para talaga test natin tong kay RV Moto na to. Nakakita tayo ng Pililya and padiretso na tayo ng Mabitak. Dito natin testingin yung bankingan nito. Pero natatesting ko na kanina sa mga kurbadahan, superb. Alam mo yung feeling na walang sasayad sa'yo, kahit na yung pakiramdam ko ng kay Bisti, pagka medyo sumusobra ako ng banking, sasayad yung center stand. Pero dito, dahil mataas yung kanyang clearance, ground clearance, di naman ako gaanong kinakabahan. Down in the dungeon is all we know, where the shining light we never go into the open as far as you. Ito, magandang kurbadahan to. Oh. Big bright destiny, don't you feel like breaking free? Medyo matagtag nga lang. Hindi ko alam kung sobra ang hangin nito. Pero pagbaba natin, tingnan ko yung gulong nito kung sobra yung hangin. I'm alive, I do or die. My mind stretched out on the canopy, my dreams getting bigger than you and Ito, mas marami ng kurbadahan dito. Pababa ng Mabitak. I do or die. Taking the lead, now or never. District Highway boundary, Pililya and Laguna boundary. Yan. Ito yung magandang bankingan dito eh. Di ka bibitinin nito sa sa pag-overtake, sasaglit lang yung 80 kph dito. Saka hindi kayo papahiya nito sa sa cornering pagka nag-brake.
Sarap i-banking nito. Di ko akalain na babanking ng ganun, medyo parang mas agad yung kaysa kay Beastie. Woo! Parang nahanap ko na yung perfect na kapatid ni Beastie ah. Nakababa na tayo ng mabitak. Ito na yung mga mahabang rektahan. Pero bago tayo bumakbak, magpagas muna tayo kahit ano lang muna. 200 pesos. 200 po. Oh, di ba? Hindi natin kailangan bumaba dyan. Apa, premium po. Ito po. 200. 3.01 liters. Odometer natin ay, sakto ah. Lucky 9 ah. 999. Saka na natin yan i-compute. Ganda ng araw ah. Sikat na sikat ah. Tigil muna tayo dun sa tambayan ko. Check nga pala natin yung tire pressure nito. Woo, ganda. Sarap ng hangin. Uy, puta, natagtag ako dun ah. All good. Oh, nawala yung sticker ko ng Hampas Loopers ah. May kumuha ng Hampas Loopers sticker namin ah. Limited edition lang yan, ilan lang meron. Ito yung bagong bili ko na air pump na portable. Which is, kano nga ba bili ko dito? Nasa 1,200 eh. Kagandahan sa kanya, natatanggal yung hose niya. Tapos hindi na siya yung threaded. Kumbaga isasalpak mo lang to, tsaka igaganon mo. Hindi ka na mahihirapan maglagay sa mismong pito ng ating gulong. Tingnan mo kung gaano kabago. Hindi ko pa natatanggal yung plastic. Iyon. May basurahan naman dito. So, turn on. Ang kagandahan kasi dito, yung battery niya, indicator, meron dito kung ilang bar. O, pwede mo siyang i-change yung kanyang unit to PSI or bar. Tapos, kahit patay to, papatayin natin siya, pwede mong buksan yung mismong ilaw. Ayan o, may ilaw siya. Unlike dun sa dati kong gamit na Mi Air Pump, yung unang version, kasi may version 2 na nun. Kailangan mo munang buksan or i-on yung mismong air pump bago mo mabuksan yung ilaw. Ito hindi. Tingnan muna natin kung anong karga ng hangin nito sa likod. Ito yung kagandahan sa ganitong hose at saka yung pangsalpak sa pit. Hindi yung threaded na iano mo pa dito kasi katulad nito, ang liit ng space para maipasok mo yung hose. Kung halimbawang ito tuwid, igaganon mo pa oh. Dahil ito naka-angle, salpak mo lang na gano'n, no? Malalaman natin. 24.5 nga lang eh. Sa kagandahan dito sa air pump na to, kung may laman pa siyang battery, so wala kang dalang power bank, pwede rin siyang power bank kasi meron siyang saksakan dito ng USB Type A para maging power bank. Tapos, etong Type C, which is supported niya yung quick charge, so mas mabilis siyang mag-charge. Meron din siyang kasamang wire, which is pwede mong isaksak sa cigarette type na saksakan kung sa kotse mo gagamitin. At nawalan ka ng battery agad, di mo na i-charge. Ito pwede oh. Ayos, di ba? Tapos ang dami pa niyang kasamang accessories eh. Yung mga sapito, ayan, mga adapter, tapos itong USB Type-C na cord. 32 lang. Huwag yung sosobrahan ng hangin ha. Sa harap, tingnan natin kung anong ito, tire pressure. Ang taas, 44. Kaya pala ramdam ko yung tagtag sa harap eh. Bawasan natin. Sobrang taas. Okay na yan, 29 naman kalimitan sa harap eh, 26.5, 26. Lagay ko na lang sa comment section or sa description ng video natin na to ang Shopee link nito kung saan ko binili. Pag i-off mo, hold mo lang din, hold mo yung turn on and turn off button. Okay na, sakto, 1,000 kilometer oh. All goods na. Pwede na natin tong testingin ng top speed. Kaya maganda talaga na meron tayong tire pressure monitoring system para alam natin mismo yung pressure ng gulong natin na hindi tayo nanguhula. Pag umaandar na tayo kung nagbabawas ba ng hangin or sobra yung hangin, di ba? Okay, dito natin testingin. Wala naman tao. Wala naman gaano nadaan. Testing lang natin. 0 in 3, 2, 1, go! Bis yung kunin yung 60. Di pa sagad throttle nito ha. 7,000 RPM. 90 sagad. Ay! 100. Teka lang. Merong tricycle. Doon tayo sa mas maluwag na daan, doon sa isang tuwiran. Yun, di na gaanong matagtag ngayon yung harap. Nabawasan ko ng hangin eh. Mas okay na. Ayan, dito maluwag. 8,000 RPM, 111 kph. 111, okay na yun. Ang mahalaga sa akin, mabilis siyang pumalo ng hanggang 80. Kumbaga yung arangkada niya. Yung hindi ka bibitinin mismo sa overtake. Umaambon pa. Ay nako, basa pa ang kalsada. Umaambon pa oh. Grabe. Ay, muulan nga. Teka lang.
dito natin buksan or i-on yung ating TCS. Dito natin magagamit yan. So pagka nawala yung TCS na yan, ibig sabihin naka-enable na yung TCS natin. Pinutin lang natin tong TCS na button. Yan, wala na. On na yan. Traction control. Maambon, umuulan. Napakaliwanag, umuulan, oh. Tingnan nga natin dito kung ano nito. Takbo kapag ka ganito naka-on yung TCS. Dito talaga sa parting to, laging umuulan. Oh, ang ganda. Iba yung pakiramdam ko pagka naka-on yung TCS. Ramdam mo na may pigil sa ano, sa makina. Kung anong takbuhan. Pag piniga ko, hindi agad siya ganun kapalo eh. At least pagka ganitong basa kalsada, safe ka pag naka-on ng TCS. Oh, naka-ABS pa. Hop. Mabuhangin yung dinaanan ko na to ha. Ayos ang ano, safety features nito. Minapansin ako dito, pagka naka-on na yung TCS mo at umaandar ka na, hindi mo na siya pwedeng ano, i-off. Tanyo ha, oh. Ayun oh. Kahit anong pindot ko, hindi lumalabas yung indicator ng TCS. Pero pag tumigil ako tapos in-off ko yung TCS, lalabas. Tapos pagka umandar ako at i-on ko yung TCS, pwede. Pero pag i-off, hindi pwede. Pag umaandar na, tama ha? Naka-off yung TCS, i-on ko. Ayun oh, nawala ka agad oh. Eh kasi dito tuyo na eh. Medyo tuyo-tuyo na yung kalsada. Nagugutom ako ah. Oh, ito pala yung ano, special kare-kare. Ito yung isa sa laging kinakainan dito ng mga parokyano. Kung sawa ka na sa Pares, dito kare-kare naman. The best yan. Kain tayo. Daming tao. Kasi mabilis maubos yan. Wala pa yatang tanghalian, ubos na kagad yan. Buti nakaabot tayo ng oras na ba? 9:15 ng umaga. Oh, kasya pa dito, gloves. Kasya pa yan. Na isa nga po. Solid yung kare-kare. May tatlong laman eh. Bagnet, tuwalya, at saka bulaklak. Yung sa akin bagnet kasi. Solid. Eh magkano po akin? Kare-kare na bagnet tapos isa't kalahating kanin. 75 po. Saka po ano, pabalot po ng isa. Yung tuwalya po yung laman. Ang mura, 75. Sulit na sulit yung lasa. Saka dalawang kanin ako. Oh, pwede pa palang manghingi ng sabaw. Yun oh. Dadalang ko si Angel. Dadaan ako dun. Ooh, sarap. Sarap ng amoy. Nay, merong ano, pasama ng chili oil at saka alamang. Meron ba alamang? Yun, salamat po. Sarap, sulit. Dito to sa may Pagsawitan. Parang tanda ko tong lugar na to ah. Dito ako na-aksidente nung una. Dito sa may tapat ng bakery store. Sa makikita nyo to bago mag-Petron. Kung galing kayo dito, pero kung galing kayo dito sa kabila, Petron muna yung mauuna. Ay nako, umulan pa, walang niya. Kung kailan paalis na ako dito eh. Ay naka, umulan pa, walang niya ka. Blessings yan, lagi niyang tatandaan pag umuulan, blessings yan. Wag lang bagyo ha, pag bagyo iba yun. I've been through this a million times, hoping that my heart would give me a sign. Feels like we're both keeping secrets tonight. Sa wakas, dito na. Maga natin ah. Magte 10 AM, nandito na tayo. Bale, ayusin ko lang yung gamit. Tapos, magpapalit rin ako ng damit at jacket at nabasa. Baka magkasakit tayo nito. Welcome to my garage, KRV. Medyo marumi pa. Doon. Kamusta naman, Jarvis? Nandiyan ka pa din? O kamusta mga 3 bulinggit? Yung 4 pala yan. Hello. Ang lulaki na, ang babotsog nyo na, nanay. Pinapadede mo lang ayos ha. Ayos lang ulit muna ang daddy. Meron pa nga si kasuhin ha. Anong oras na? 10:28. Diretso muna tayo ng Liliw at hahatid ko yung pagkain ng aking asawa. At syempre, kamusta? Namiss eh. Tagal ko rin hindi nakauwi. 2 gabi rin yun. Dito ko na nilagay sa harap yung mismong ano eh, gulong.
Ayun, si Beastie. Nakaparada. Sir, patawag na lang po si Ma'am Angel. Picture mo agad ah. O, ayan. Ah, pagkain mo. Yung palang ano, yung lyre, dadaling ko pa dito. Ayun o, alis na ako. Ihatid ko to dun sa ano. Kanino? Chaong Quezon. Oh. Ah, sige. Ingat ah. Bye-bye. Diretso na tayo ng Chaong Quezon para makabalik din kaagad tayo sa Shipa office. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo, kung ilang kilometers yun, pero mga nasa ano yun, 100 or 200, pero kayang-kaya yan. Short ride lang. Woo! 11:30 ng umaga, narating natin tong San Pablo at ngayon ay ito na yung mismong boundary ng San Pablo, Laguna at ng Chaong, Quezon. Province of Quezon. Una niyan ay Chaong. 6 kilometers na lang. Diversion road tayo. Malapit na tayo sa mismong destination natin, 4.9 kilometers. Hindi na lang, kamot, malapit-lapit lang yung ating pag-aatiran. Pero kung halimbawa aabutin ng gumana ba, hindi diretso na natin ito ng Bicol. Dito na tayo sa sinasabi ni Sir na La Romas Resort. Malapit lang daw siya rito eh. Tawagan na muna natin. Di mo contact sa messenger, dito sa ano na lang, sa cellphone number. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your phone. Naku, hindi rin makontak. Silong muna tayo, grabe init dito. Ayun, dun, silong tayo dun. Hindi ko makontak si Sir, hindi rin nagre-reply. Pero ang sabi naman niya kasi, tapat ng La Romas Resort. Ito lang yung La Romas Resort eh. It's either dito lang sa mga kabahayan na katapat. Magtatanong-tanong ako. At sinabi naman niya sa akin yung tunay niyang pangalan eh. Ma'am, magandang tanghali po. Magtatanong lang po. May kilala po kayong Di ba La Romas Resort po ito? Okay, sige po. Tatanong-tanong na lang po ako. Thank you po. Sir, magandang tanghali po. Baka may kilala po kayong bandaron pa po. Ah, sige po. Salamat po, sir. Sino po? Nasaan po? Bayaw niyo po. Nandiyan po. Pwede pong patawag kasi may delivery po. Opo. Dito lang pala. Lalayo pa ako, sabi ni Kuya. Doon daw yung mga Cortez. Buti nadinig mo ate. Lalayo pa sana ako. Nagkaroon daw po ng problema yung gulong niya. Opo, papalitan po. Hinabiling na lang po sa inyo. Ang ano po kasi, gusto ko po sanang ipaliwanag kung bakit po nagkaganto yung gulong niya. Baka po kasi laging sobra po yung hangin. Kailangan po, tama lang po yung hangin. Kung maghahangin po siya sa mga gas station, meron naman po doon kung ilang PSI yung sukat. Dapat po sa likod, kung sa likod po ito, 33. Kung sa harap po, 29. Kasi pag sobra po yung hangin niya, pag bumabiyahe siya, umiinit po yung gulong natin. So yung hangin po, nag-e-expand po yan. Mas maano yung pressure ng gulong, kaya pagka naluluba kayo, mas mag-ano po to, bukol-bukol. Pero pinalta naman po ngayon ni Shipa. Pasabi na lang po sa kanya yung kung ano pong naging problema. Sige po, pasabi na lang po Siguro sadya ang po natin, lagi po tayong sa tansya-tansya lang, yung pipisilin lang, okay na. Pero hindi po natin alam, sobra na po yung hangin. Basta kailangan po laging tama lang po yung hangin niya. Wag na po niyan lagyan ng tarsilan pagka bago. Kasi po, nakakapekto rin po yung tarsilan. Siguro, kung halimbawa nabutasan lang po siya, saka siya maglagay. Hindi po advisable na laging maglagay ng tarsilan. Sige po. Maraming salamat po, ma'am. Kahatid ko na lang po ito sa office. Sana pa po? Bonifacio Avenue sa Maynila pa po. Syempre, ang gusto naman po kasi nung brand na Shipa is sulit po yung bibili. Kung ganito po may problema, syempre sayang naman din po yung pinambili niya rito. 2 buwan pa lang daw po yata niya nagagamit. Sige po. Thank you rin po. Yung pangalan niya po sa Facebook yan eh. Kaya nga po, okay lang po yun. At least na-contact ko naman po siya eh. Sige po, no problem po. Wala si sir, di ko naabutan, pero okay lang. Although wala si sir, at least sinabili naman niya sa asawa niya. Pasabi na lang po ma'am, sa asawa ninyo ha. So pagkadala ko nito sa office kasi, i-check to kung ang problema ba ay sa mismong gulong. Kaya masasabi ko sa inyo na ganong kapangalaga or maalaga ang Shipa pagdating sa mga customer after sales service nila. So ganon ang after sales ng Shipa. Sinisigurado talaga nila na kung halimbawa ang problema ay sa talagang gulong namin, sa production, or
pagkakamali man ng customer dahil hindi pa niya alam yung tamang paghahangin, ay syempre bibigyan natin siya ng kaalaman kung paano yung tamang paghahangin ng gulong. At the same time, gusto rin ng Shipa na masulit ninyo yung mga binibili nyong gulong sa amin. Kaya nga sinasabi namin na safety, durability, and performance. At higit sa lahat, affordable price. Abot kaya ng masa. At syempre ako, bilang brand ambassador ng Shipa Philippines, hindi lang naman natatapos sa pagpopromote, sa paggamit ko ng produkto nila, ang aking responsibilidad. Syempre, as brand ambassador, responsibilidad ko rin na protektahan yung pangalan ng aming brand. Siyempre, nagre-reflect din sa amin yan as brand ambassador na baka sabihin ng mga bumili na ay, hindi naman pala totoo sinasabi niya ng vlogger na yan, ganyan, di ba? So, kailangan ko rin protektahan yung dinadala kong pangalan na brand. Ganun po kaming mga brand influencer. Hindi po kami basta lang nagpo-promote at ipinapakilala sa inyo kung anong meron sa brand na dala-dala namin. Kaya maraming salamat sa Shipa Philippines, sa mga boss namin. At kitang-kita, at hindi lang kitang-kita, kundi ramdam na ramdam namin yung pag-aalaga nila sa amin, sa mga customer, bilang isang kapamilya. Ganun po ang Shipa Philippines. Kaya napakaswerte namin at isa kami sa mga nakuha at nire-represent bilang brand ambassador or influencer ang Shipa Philippines. Kaya mabuhay! Matagal pa tayo magsasama, Shipa. Time check, 12:27. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Shipa office. At mahaba-habang biyahe to. Teka lang, tingnan ko muna kung gaano kahaba yung lalakbayin natin. Okay, meron tayong 4 hours and 34 minutes or 147 kilometers. Kung andahan ko ay dito sa may Nagkarlan, Liliw, Magdalena, Pagsanhan, and yung dati ko pang ruta na dinadaanan. Tingnan natin kung makakarating tayo ng before mag 5 PM. Pero paggasolina muna tayo at nagbiblink na yung aking fuel gauge. 1 bar na lang para dire-diretso yung biyahe natin. Premium, full tank. All goods na yan, kuya. 396, 6.049 liters. Odometer, 1,093 kilometers. All goods na ulit. Bakbakin natin to. Kailangan nating umabot ng bago mag alas 5 kasi hanggang yun lang yung office hours ng Shipa office. Let's go! Pakita mo kung sino ka, KRV! 1 PM, nagkarlan na tayo. Tapos ang kasunod nitong underground cemetery ay yung mismong munisipyo dito sa amin sa Nagkarlan. Liliw tayo. 9 minutes Liliw na ako. Magdalena 1:19. 10 minutes Naalala ko tuloy nung bata ako, dito ako dinadala ng lola ko. Sinasama niya ako pagka pupunta siya sa kapatid niya rito sa Magdalena. Sa Pagsanhan 1:28. Bakbak talaga no. Kala mo endurance Best in me, you're the one who
light! Yeah, you got me thinking. Oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating fast. Sumulong highway, huwag naman sana tayo abutan ng traffic dito. Pagkababa, may parking Marikina. At nung event ng Bajaj, inabutan ako ng traffic lang yan. Ready 'cause we're second to none. Oh, won't you come a little? Time check, 3:52. Mag-aalas 4. Sa wakas, nandito na ako sa parting monumento. Tindaan. So, kakaliwa na ako para pumasok na ang Caloocan at malapit na. Konti na lang. Abot tayo sa oras. Pag merienda man lang dun sa office. Ang layo ng biniyahe natin, balikan. Uuwi pa tayo ngayon, ha? Oh, you got me Sakto, alas 4, waiting. abot You got tayo. me waiting for it. Hindi tayo inabot ng alas 5 kung na-late tayo ng 1 oras dun sa mga traffic. Eh wala, sarado na ang office niyan. Sakto. Let's go. Scooter pa din po, kadena lang. Oo. May CVT pa rin po yan, nandun lang sa kabila. Diyan po sa kabila yung CVT niyan. Yung una pong version nito, belt. Ngayon po, ginawang kadena na. Pwede sa index yan? Ah, hindi po. 180cc lang po yan. Oo, hindi po siya 400. Di pa po pwede ng expressway yan. Ah, sa wakas, umabot tayo. Kala ko di tayo abot. Grabe yung bakbak yun, ha. Hello po. Hi. Aba, wala agad si Mama Irish, ah. Nakalis na agad, ah. Ito na yung gulong. Boss, ito na po yung gulong na inyong pinapakuha at pinaltang ko na. Huwag na kayong mag-isip, ha. And dito na po. Kailangan ko lang po ng panggas para sa susunod na biyahe. Pero ito na, ha, boss. Tingnan nyo na lang po ito, boss, kasi yung bukol-bukol niya parang meron din sa loob. Pinakita kong parang sa loob na bukol. Boss, okay na. Wala kayong problema. Solve na. Siyempre, dahil nagawa natin yung trabaho natin, may pamerienda tayo kay boss. Pagkatapos nito, ay diretso na rin naman tayo ng Antipolo para gawin naman yung inuutos sa akin ng asawa ko. Tapos diretso uwi na rin agad. Wala na tayong ibang lakad. Yun na lang. Okay na, boss, ha? Huwag mo nang kaisipin. All goods na yun. Okay, uwian time. Ano oras na ba? Ma'am, thank you, ha? Thank you. Bakbak na naman pa uwi. May baon pa uwi. Ingat. May last deliver ka pa. Ingat, ha? Woo! Sa wakas, tapos na ang aking mission for today. Ay, hindi pa pala. Yung sa asawa ko pa pala. Meron pa pala tayong kailangan na labitin pa uwi. Woo! Holy shish. Tingnan ang dala ko. Ang dami. Alas 7. Ay, nako, hirap maging delivery boy. Padaan. Alas 7. Di naman tayo ngayon babakbak. Tipong takbong makakauwi tayo ng maayos nang hindi ito malalaglag. Ay siya. Sa bahay na tayo magkita-kita. Alas 7:12. Kaya tayo oras na makakauwi. At syempre, titigil-tigil din naman ako para makapagpahinga or kakain. Lord, gabayin mo ako hanggang pauwi. At ang dala ko, tingnan nyo naman. Kailangan magsakripisyo. Kailangan nating magtyaga-tyaga. At ito pa lang ang putit, may pahiram nga eh. Lord, gabayin mo ako. Iwas mo ako sa disgrasya, abirya, ha, hanggang makauwi. Thank you, Lord. Amen. 8:39. At kaninang 8 p.m. tumigil ako dito sa may 7-Eleven bago umakyat ng Pililya. Nagpahinga lang, tsaka kumain din ng hapunan. Ganda pala ng ilaw nito. Ang liwanag. Kita ba? Ewan ko lang kung sa camera maliwanag, pero in person maliwanag talaga yung ilaw niya. Kahit stock headlight. High low. Ang kagandahan dito sa KRB, meron siyang passing light. Ngayon lang ako ng ganito Time check, 9:52 p.m. Mag-alas 10 ng gabi. Sa wakas, nakarating din. Tamang chill ride lang, 60 lang lagi ang takbuhan. At itong mga dala ay baka magsikalasan tong lyre. Madali ako ng asawa ko. Ngayon mo lang tinakpan? Yung
O ba, dalhin mo na. Sulit ang maghapon na biyahe. Yan na muna ang iyong kumot. Ang itsura ng kumot, marok na. Wala na tayong pantaklob Tsaga-tsaga muna ha. Diyan ka na muna. Hello! Kamusta? Coffee. Jack. Mocha. Nanay. Si Jarvis nakakulong pa din. Kumain na ikaw? O dyan lang. Malang yung itsura mo. Oy. O nanay. Tutulog sila. Tingnan yung itsura ng isa Parang bata. Ang lalaki nyo na agad. Galing ni nanay umuuna to. Go muna. Pahinga na. Thank you Lord, nakauwi na maayos. Ride safe, stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa.